Masayang lumabas ng company building ang mag-asawang Mike at Ella habang magkahawak kamay. Nang biglang inabot ng isang bata ang isang bouquet ng white roses sa kamay ni Ella. Nakakunot noong tinanong niya ang bata. "Bata, kanino galing to?" Tumingala ang bata sa kanya. "Hindi ko po kilala eh. Ang gwapong mama eh. Sabi po niya tingnan mo lang daw yung card." At agad na itong tumakbo papalayo sa kanila. Mabilis niyang tiningnan ang card na nakasabit sa bouquet at binasa ang nakalagay doon. "Flowers cannot blossom without sunshine, and I can't live without your love. From Raven Coaster." Umangat siya ng ulo para lang makita ang kanyang asawa na kanina pa nagdidilim ang paningin sa galit. Hinablot nito ang punpon ng bulaklak sa kamay niya, pinagahampas sa sahig at saka inapak-apakan. Nagwawala ito at pinagsusuntok ang malaking haligi ng parking lot. "Raven Coaster, umanda ka!" Sigaw nito habang nanilisik at namumula ang kanyang mga mata sa galit. Pati mga tauhan nito ay takot na lapitan siya dahil lumalabas na naman ang demonyong aura nito. Natakot si Ella sa sarili nang makita niya ang biglang pagpalit ng anyo ng mukha nito na animoy papatay ng tao. Babe!" Nauutal niyang tawag dito, ngunit parang wala itong naririnig. Tuloy pa rin ito sa pagwawala at nakikita niyang dumudugo na ang kamao nito. Napapaiyak na siya sa takot. Agad niya itong tinakbo, niyakap ng mahigpit at ibinaon ang mukha niya sa dibdib nito. Babe, please, huwag ka namang ganito. Ayokong nakikita kang ganyan, sweetheart. Huwag ka nang magalit, please. Hindi mo naman kailangang magselos eh, dahil ikaw lang talaga ang lalaking minahal ko at pagkamamahalin ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ni Raven at pinadalhan niya ako ng mga bulaklak. Babe, maniwala ka please. Magtiwala ka naman sa akin. Pagsusumamo ni Ella sa asawa, natauhan kaagad si Mike nang maramdaman niyang nababasa na ng luha ang parte ng dibdib ng damit niya. Hindi siya nakapagpigil kanina at parang lalabas ang kasamaan niya. Galit na galit siya sa hilaw niyang kapatid dahil sinusubukan talaga nito ang kanyang pasensya. Makikita nila, nagkamali sila ng kinalaban. Usal niya sa kanyang sarili. Inangat niya ang mukha ng asawa at masuyong pinahira ng kanyang mga kamay ang luha nitong kanina pa naglalanda sa kanyang mga mata. I'm sorry, sweetheart. Natakot ba kita? Halika na, pumasok na tayo sa loob ng kotse. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Malambing niyang bulong dito habang akay ito papasok ng kotse. Babe, sorry na, okay? Hindi ko lang kasi mapigilan ng selos ko. Paglalambing niya rito habang haplos-haplos niya sa mukha at labi. Gusto ko ako lang ang gumagawa nun sa'yo at ako lang ang lalaki sa buhay mo. Promise me, sweetheart. Babe, hindi mo na kailangang sabihin yan dahil ikaw ang una't huling lalaking mamahalin ko. Wala nang iba, pangako ko yan. Sinelyohan ni Mike ng isang mainit na halik ang mga labi niya. Ibibigay ko ang buong tiwala ko sa'yo magmula ngayon, babe. Lagi kong tatandaan ang pangako mong yan. Nag-dinner muna sila sa labas bago umuwi sa mansyon ng mga Valdalion. Pagkapasok nila sa loob ng mansyon, nakita nilang nag-aabang na mga ito sa may sala. Pinasadahan siya ng tingin mula ulo hanggang paa ni Marie. So, ikaw palang maswerteng babae na nakabingwit sa kuya ko. Ako nga pala si Marie, your sister-in-law. Peke nitong pagpapakilala ng sarili sa kanya. Kahit naramdaman nito ni Ella, hindi na lang siya nagpapekto. Dad, siya si Ella, ang asawa ko na sinasabi ko sa inyo. Pagpapakilala ni Mike sa kanya. Kumusta ka naman, Iha? Mabuti naman at nahuli mo na rin ang puso ng anak ko. Okay lang ho ako. Tito, kayo ho, kamusta po kayo? Kamusta na rin ho ang pakiramdam nyo? Nahihiya niyang sagot. Okay lang ako, Iha. Mahaba pa ang buhay ko. Halina kayo sa loob at nakahanda na ang hapunan. Parang na-excite nitong sabi. Kumain na kami sa labas, Dad. Gusto na muna naming magpahinga sa kwarto. Sabad ni Mike. Ganun ba? O sige anak. Pinaayos at pinalinisan ko na sa mga katulong kanina ang dating kwarto mo. Mabuti pa ngang magpahinga na muna kayo ngayon. Bukas na lang tayo mag-usap. Hindi na si Mike sumagot pa sa ama. Agad niyang ginagap ang kamay ni Ella at tinila ito papasok ng kanyang silid. Siya nga pala, babe. May ibibigay ako sa'yo. Agad niyang inabot sa asawa ang isang katamtamang box.
Biglang nagliwanag ang mukha ni Ella nang makita ang surprise gift ng asawa sa kanya. Tinanggap lang niya ito at nilagay muna sa tabi ng kama. Mamaya ako na ito bubuksan, babe. Ang importante magamot muna natin yung mga sugat mo sa kamay. Agad siyang naghanap ng gamot sa medicine box sa loob ng silid. Don't worry, babe. Malayo ito sa kamatayan. Lumapit ito sa kanya at yumakap sa kanyang likod habang binabaon ang mukha nito sa leeg niya at inamoy iyon. I love you, sweetheart. Akin ka lang at walang pwedeng umagaw sa iyo mula sa akin. Papatay ako ng tao. Malambing bagamat madiin ang pagkakabulong nito sa kanyang tenga. Humarap siya mula sa pagkakayakap sa asawa. Sinabit ang kanyang dalawang kamay sa batok nito. Kusa siyang tumingkayad upang maabot ng mga labi niya ang mga labi ng kanyang asawa na kanina pa nagpipigil sa galit. Alam niyang hindi pa rin ito makamove on sa ginawa ni Raven na pagpapadala ng bulaklak sa kanya. Agad naman itong nadadarang sa paglalambing niya at bigla siya nitong binuhat papasok ng bathroom. Di nagtagal ay lumabas na silang pareho. Sinuot muna niya ang malaking t-shirt ni Mike. Naabot hanggang sa makinis at mapuputing binti niya. Lunok ang laway ni Mike sa kakatingin sa katawan ng kanyang asawa. Dahil bagay na bagay dito, sa suot niyang damit na halatang mas maluwag sa katawan niya. Ibinaling na lang niya ang tingin sa kanyang cellphone at baka hindi na naman siya makapagpigil at muli na naman niyang angkinin nito. Ewan ba niya at sa tuwing nakikita niya si Ella, lalo siyang nagiging possessive, agresibo at gusto niyang laging angkinin ang katawan nito. Kapag naaangkin niya kasi ito'y nawawala lahat ng mga worries niya, na baka balang araw, iiwan din siya nito, katulad ng ginawa sa kanila ng kanyang ina. Gusto niyang ibigay dito ang buong tiwala niya, pero may takot pa rin sa kanyang puso. At sa tuwing may nangyayari sa kanila, napapanatag ang loob niya. Sa paraang ito, nararamdaman niyang mahal na mahal nila ang isa't isa. Shangri-La Hotel. Sandra, hindi ka pa rin nagbabago. Paano kung sasabihin ko sa'yo na hindi ako sang-ayon sa mga plano mo? Wala kang magagawa, Raven, kundi ang sumunod sa mga plano ko. Alam ko ang totoo mong pagkatao. Saglit na natigilan si Raven bago humarap ulit kay Sandra. Sabihin mo nga sa akin, bakit mo ba ito ginagawa? Galit na tanong niya kay Sandra. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Akin lang si Mike at hindi ako papayag na mapupunta siya sa Ella na yan. Gagawin ko ang lahat para lang maghiwalay sila. Matagal akong naghintay kay Mike. Tapos sa isang iglap lang, ang babaeng yun ang pakakasalan niya. Kaya kailangan mo akong tulungan. Sandra, may iba akong plano. At kung hindi ka makapaghintay, gawin mo ang plano mo. Huwag mo akong idamay. Iba ako kung magplano, Sandra. Hindi ako nagpapadalos-dalos ng desisyon. May gusto ka naman kay Ella noon pa, di ba? Magkasama tayo noon. Nung makalaban mo siya sa taekwondo, alam kong sinadya mo na manalo siya dahil naawa ka sa kanya. At mula noon, lihim mo na siyang pinasusundan sa mga tauhan mo. Hindi ako tanga, Raven. Mula pa nung maliit ka, sinanay ka na ni Tito Simon kung paano lumaban. Tapos matatalo ka lang ng isang babae? Pinsan mo ako, kaya alam ko lahat ng mga pangyayari sa buhay mo. Tumahimik ka, Sandra. Sakaling makarating ang talas ng bunganga mo na yan kay Dad, makakatikim mo sa akin. Maghintay ka lang. Sa ngayon, susubukan ko munang kuhanin si Ella sa santong dasalan. Aba, Raven, kailan ka pakikilos kung magkakaanak na sila? Kaya nga naunahan ka pa ni Mike kasi ang bagal-bagal mong kumilos. Tapos ngayon hihintayin mo pa rin? Paano kung mabuntis na si Ella? Di lalo tayong mahihirapan na paghiwalayan sila. Sumilay ang ngiti sa mga labi ni Raven. Basta maghintay ka na lang kasi. Pag nakuha ko na si Ella, sayong-sayo na yung Mike mo. Ang ibig mong sabihin, takot ka lang sa kuya mo. Galit na nilingon ni Raven si Sandra. Hindi ako takot sa kanya. Makikita mo at araw-araw gagawin kong mahirap ang buhay ng isang Mike Valdalion. Ha? Wala kang kwentang kausap. Bahala ka na dyan sa buhay mo. Alam ko naman na hindi mo kaya ang pinapagawa ko dahil sobrang mahal mo ang baliw na babaeng yun. Si Marie na lang ang gagamitin ko para matupad ang lahat ng plano ko. Good luck na lang sa'yo. Sabay alis ni Sandra. Ngayon niya sisimula ng mga plano niya. Susubukan muna niyang daanin sa pagpapahirap si Ella. Valdalion Mansion. Ella, pwede ba tayong mag-usap? Harang ni Marie sa kanya. Pababa na sana si Ella sa hagdan nang biglang humarang si Marie sa kanyang dinaraanan.
Binalingan niya ito ng tingin na waring nagtataka. Ella, ngayong wala dito si Kuya Mike, ito ang sasabihin ko sa'yo. Huwag kang masyadong umusta na reyna ka na sa mansyon dahil alam kong pera lang ang habol mo sa kanya. Mahal na mahal ko ang kuya mo, Marie, at kahit kailan, hindi ko hinangad ang yaman niya. Malumanay niyang sagot sa babae. Ella, kung nabibilog mo ang ulo ni kuya, ako hindi. Sa tingin mo ba'y hindi ko alam? Bumaba ang tingin ni Marie sa hawak niyang cellphone. Akin na nga yung hawak mong cellphone. Sabay hablot nito sa kamay ni Ella. Akin na yan, Marie. Please, baka malit na ako sa trabaho ko. Tignan mo nga naman. Customized iPhone 3G Kings button na palang binili sa'yo ni kuya. Hindi mo ba alam kung magkano to? Ito ang isa sa pinakamahal na cellphone sa buong mundo na ang halaga lang naman ay $1.3 million. Ano bang klaseng gayuma ang pinakain mo kay kuya? At nagawa niyang bumili ng customized iPhone 3G Kings button para lang sa isang katulad mo. Naiinggit na wika ni Marie. $1.3 million? Gulat niyang tanong kay Marie. Hindi siya makapaniwalang niregaluhan siya ni Mike ng ganito kamahal na cellphone. Kusang binigay ni Mike yan sa akin at wala akong pakialam kung magkano ang halaga ng binigay niya. Hindi ko naman yan hiningi eh. Kaya akin na yan para maibalik ko sa kanya pag uwi niya. Ako na lang ang bibili sa sarili ko kung yan lang naman ang pinagpuputok ng butsi mo. Akmang kukunin niya na sana sa kamay ni Maria ang cellphone, ngunit hindi nito binigay sa kanya. Ito, saluhin mo. Sabay hagis ng cellphone sa harapan niya. Hindi inaasahan ni Ella na ihagis nito ang cellphone sa kanya, kaya hindi niya ito nasalo at bumagsak sa sahig. Napaawang ang kanyang mga labi sa pagkasindak. Nang makabawi, ay agad niyang pinulot ito at sinuri iyon ng mabuti. Hindi nga siya nagkamali. Nagkaroon ng crack ang glass nito dahil sa sobrang lakas ng impact ng pagkahulog. Mabuti na lang at matibay ang ganitong klaseng cellphone, kaya gumagana pa rin kahit basag na. Tiningnan niya si Marie at ngumisi lang ito sa kanya. Ang syunga mo kasi, kaya wag mong subukan na sabihin kay kuya na ako ang may gawa niyan. Dahil sa kabubuhan mo kaya yan nabasag. Huwag mo akong sisihin. Pinasadahan pa siya ng tingin nito mula ulo hanggang paa, bago umalis na parang kontrabida sa pelikula. Hanggat maaari ay kailangan niyang habaan ang kanyang pasensya sa pinapakita na ugali ni Marie sa kanya. Alam niyang tutol ito sa relasyon nilang dalawa, kaya magtitiis na muna siya sa ngayon. Malalim siyang nagpakawala ng buntong hininga bago nagpatuloy sa pagbaba ng hagdan. Siya lang at ang kanyang personal bodyguard na si Alma ang pupunta ngayon ng opisina dahil wala si Mike. Maaga pa itong umalis para sa isang business convention event na gaganapin sa New York. Ayaw pa sana nito na iwan siya, ngunit hindi nagtagalay na kumbinsin na rin niyang umattend ang asawa dahil importante iyon para sa kanilang negosyo. Isang linggo siyang mamamalagi doon, kaya matagal-tagal din silang hindi magkikita. Ngayon pa lang, namimiss na niya ang kanyang asawa. Kinagabihan, kalalabas lang ni Ella ng shower room nang marinig niyang tumunog ang kanyang cellphone. Nagtaka siya nang makita niyang hindi kilalang numero ang tumawag. Si Mike ang nag-phone book ng lahat ng mga numero sa contacts niya. Ibig sabihin ay hindi rin ito kilala kung sino ang tumatawag sa kanya. Bigla siyang natulala nang marinig ang sinabi ng kabilang linya nang sagutin niya ito. Saan tayo pwedeng magkita? Nauutal niyang sagot dito. Sige, darating ako. Pagkatapos niyang maibaba ang cellphone, ay matamlay siyang humiga sa kama. Kailangan niyang makausap bukas ng personalang lalaking tumawag sa kanya. Maraming katanungan na pumapasok sa kanyang isip tungkol sa sinabi nito. Bakit nito sinabing siya lang ang mismong nakakaalam ng totoong nangyari sa kanyang tunay na mga magulang? Pero bakit wala man lang siyang maalala? Sumakit na ang ulo niya sa kakaisip ng kanyang nakaraan hanggang sa dalawin na siya ng antok at tuluyan ang nakatulog. Anak, takbo! Bilisan mo! Mommy, ayoko po kayong iwan. Mommy, alina kayo. Masuyo na hinalika ng isang babae ang noon ng mahigit 3 taon niyang anak. Cassie, makinig ka. Isuot mo ang kwintas na ito. Tanda na isa kang Fuentabella. Kailangan mong umalis na ngayon din. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi pwedeng sumama ako dahil magiging delikado ang buhay mo kapag nalaman nilang may anak ako. Di nagtagalay maririnig na ang malalakas na putukan sa loob ng bahay ampunan. Nagtatakbuhan ng lahat ng mga bata at madre sa takot na baka matamaan sila ng mga putok ng armas.
Mahigpit na niyakap ni Ara ang kanyang anak, habang patuloy pa rin na naguunahan sa paglandas ang kanyang mga luha. Anak, lagi mong tatandaan, mahal na mahal ka ni Mommy at Daddy. Sister Emma, kayo na ang bahala sa anak ko. Sakaling may mangyaring masama sa akin, huwag mong kalimutan ang ibinilin ko sa iyo. Bilisan niyo, andyan na sila. Takbo, dali! Mommy! Mommy! Sigaw ng kanyang anak, bagamat hindi na niya ito nilingon. Kaagad niyang kinuha ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang ama. Dad, ipangako ninyo sa akin, kahit anong mangyari, hahanapin niyo si Cassie. Ara, ano bang pinagsasabi mo? Nasaan si Dave at anong nangyari kay Cassie? Wala na si Dave, Dad. Tinapos nila si Dave at alam kong hinahanap na nila ako. Ara, naguguluhan ako sa'yo. Ano bang pinagsasabi mo? Dad, basta ipangako mo, hanapin mo si Cassie. Ipinusuot ko ang kwintas ko sa kanya. Ah! Kaagad na bumagsak si Ara sa sahig nang matamaan siya sa dibdib ng magkasunod na putok ng armas. Ara! Sigaw ni Albert pero wala nang sumasagot sa kabilang linya. Kitang-kita ni Cassie ang mukha ng lalaki na tumapo sa kanyang ina. Mommy! Mommy! Mahinang sambit niya habang tinatakpan ni Sister Emma ang kanyang bibig. Mabilis silang tumakbo at dumaan sa likod, sa may sikretong lagusan palabas ng bahay ampunan. Si Sister Emma lang ang nakakaalam ng lagusan na yon dahil ginawa iyon ng malupit niyang manliligaw. Kagimbal-gimbal ang sumunod na pangyayari. Walang ni isang natira dahil lahat ay nahuli ng mga armadong tao. Matanda, bata man o madre ay hindi nakaligtas sa mga kamay nila. Hindi pa sila nakontento. Sinunog nila ang buong bahay ampunan bago umalis. Mami! Biglang napabalikwas si Ella mula sa pagkakatulog. Masama ang napanaginipan niya. Hinimas-himas niya ang kanyang dibdib at dahan-dahan na bumaba ng kama upang uminom ng tubig. Ang bigat-bigat ng pakiramdam niya, ngunit parang totoo ang kanyang napanaginipan. Maagang nagbihis si Ella at naghanda ng bumaba ng hagdan. Hindi na siya nakatulog pa hanggang umaga dahil sa kakaisip niya sa kanyang panaginip. Parang andoon talaga siya sa eksenang yun, ngunit hindi niya maipaliwanag sa sarili kung bakit hindi maalis sa pangalan niya ang pangalang Cassie. Hinimas-himas niya ang kwintas niyang suot. Bakit niya nakikita ang kwintas niya sa kanyang panaginip? May malaking parte kaya ito sa nakaraan niya? Hindi na siya makapaghintay pa na makausap ang lalaking tumawag. Akmang nasa pintuan na siya palabas ng mansyon nang tawagan siya ni Don Vicente. Ella, saan ka pupunta? Bakit hindi ka muna mag-almusal? Pag-aaya nito sa kanya. Nahiya naman si Ella, kaya bumalik siya at pumunta na rin sa dining upang kumain. Mamaya na ako kakain, nawalan na ako ng gana. Padabog na tinulak ni Maria ang sariling plato nang akmang uupo na si Ella sa harap ng mesa. Maria, wala kang galang, bumalik ka dito! Sigaw ni Don Vicente sa anak, ngunit parang wala itong narinig. Pasensya ka na, iha, sa inasal ng anak ko. Hindi lang siya sanay na may asawa na ang kuya niya. Okay lang ho yun, tito. Naiintindihan ko naman ho. Iha, daddy na lang ang itawag mo sa akin dahil asawa ka ni Mike. Sige po, daddy. Kiming sagot niya. Iha, diretsahin na kita. Aaminin ko na hanggang ngayon ay hindi pa rin ako naniniwala na may pagmamahal na namumuo sa pagitan yung dalawa ng anak ko. Sa loob ng 1 buwan na binigay ko sa kanya, nakahanap na kaagad siya ng pakakasalan. Gusto sana kitang tanungin, may usapan ba kayo ni Mike na magpakasal lang dahil sa akin? Nagulat siya sa tanong nito sa kanya. Hindi niya alam kung aamin ba siya o hindi. Pero mainam na yung magpakatotoo, di ba? Actually, Daddy, may usapan kami noon nung una. Pero ngayon, pareho na kaming umamin na mahal namin ang isa't isa. Ah, kalokohan. Nang ganon kadali? O sige, sabihin na nating nagmamahala na kayo ngayon. Pero bakit ka pumayag na magpakasal sa kanya? Gayong hindi mo pa alam kung mahal ka nga niya. Ibig bang sabihin na iba ang pakay mo sa pagpapakasal sa anak ko? Mahal ko ho ang anak ninyo at kahit mahirap man iyong paniwalaan, alam ko po sa sarili ko na pinakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Iha, hindi naman sa inuhusgahan kita. Mahal ko ang anak ko at wala akong ibang hangad kundi ang iiwan ko siyang may nagmamahal at nag-aalaga sa kanya. Lumaki si Mike nang walang ina
At kahit hindi niya sabihin sa akin, alam kong nagkulang ako ng atensyon at pagmamahal sa kanya. Ayokong mangyari na balang araw ay iiwan mo rin siya. Maramdaming wika ni Vicente. Huwag po kayong mag-alala, Dad. Naiintindihan ko po ang saloobin ninyo. Pero sana maniwala po kayong mahal na mahal ko si Mike at nangangako akong hindi ko siya iiwan kahit po ano ang mangyari. Lumambot ang puso ni Don Vicente sa pag-uusap nila ni Ella. Inaral niya itong mabuti at diretsahang tinitigan sa mga mata habang nagsasalita. At napagtanto niyang seryoso ito sa kanyang sinasabi. Bueno, pagkakatiwalaan ko yung mga pangako mo. Dahil kapag nalaman ko na niloloko mo lang ang anak ko, hindi ako magdadalawang isip na isama ka sa huling araw ng buhay ko. Siya nga pala, kailan ako magkakaapo? Inabot niya kaagad ang tubig at nilunok lahat. Muntik na siyang mabulunan sa diretsahang tanong nito. Ngayon alam na niya kung saan nagmana si Mike sa pagka-straightforward nitong kausap. Parehas talaga itong mag-ama. Bakit ba sa tuwing kakain siya, sinisira nitong dalawang moment niya? Wala pa po kasi sa plano namin ni Mike ang magkaanak, Dad. Baka mas delikado daw po sa amin kung buntis ako tapos hindi pa niya nahuhuli ang kanyang mga kalaban. Binibigyan po niya ako ng gamot para hindi mabuntis. Tignan mo nga yung taong yan. Alam niya na gustong-gusto ko ng magkaapo. Makita ko man lang at makalaro bago ako mamatay. 25 years old na siya ngunit nagpakasal ang. Wala naman palang plano na buntisin ka. Makikita ng batang yan pag uwi niya. May katwiran naman po kasi si Mike, Dad. Nagbago kasi ang plano niya ng pinagtangkaan ng buhay niya. Kaya mas mainam na rin na sarili lang namin ang madamay. Huwag lang yung magiging anak namin. Pero pag nasettle na po niya ang lahat, hayaan niyo po. Marami nga po ang ibibigay namin sa inyo. Dagdag niyang biro dito. Malalim ang pinakawalan niyang buntong hininga. Dahil alam rin ni Vicente sa sarili na siya ang may dahilan kung bakit pinagtangkaan ang buhay ng anak niya. At ngayon, maging ang asawa niya ay nadamay na rin. Tumangu-tangu na lang siya at matamlay na nagpatuloy sa pagkain. Mabilis ang mga hakbang na pumasok si Ella sa BGC Stopover Restaurant. Sa pinakadulo nito ay nakita niyang nakaupo ang dalawang lalaki na magkatabi. Ang isa ay nasa 35 na ang edad at ang isa na may, teka, parang kilala niyang matandang kasama nito. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang puso at pabagal ng pabagal ang kanyang paglalakad hanggang sa tuluyan na silang nagkaharap-harap. Nang masigurado ni Elma na nakaupo na ang kanyang boss na babae, ay umupo na rin siya sa kabilang mesa habang sinusuri ang buong paligid. Hindi naman siya nag-aalala sa labas dahil maraming nakabantay ng mga elite warriors na nagtatago lang sa tabi-tabi. Ang importante ay safe ngayon ang asawa ng boss niya dahil sila ang malalagot kung may mangyaring masama sa kanyang iniingatang asawa. Samantala, takang tiningnan ni Ella ang matanda na nakaupo sa harapan niya. Lolo, hindi ba kayo yung matanda na nawala ng malay doon sa Forbes Park? Bakit ho kayo nandito? Maluha-luha na umangat ng ulo ang matanda at humarap kay Ella. Kanina'y kakapasok pa lang nito mula sa pinto ay hindi na niya mapigilan ang sarili. Gusto na niyang yakapin ang apo niya. Kamukhang kamukha talaga ito ni Ara na kanyang anak. Napasinghot muna siya bago nagsalita. Ella, sumama ako kay Mr. Morris para makausap kita. Nagsalubong ang mga kilay ni Ella. Ano pong ibig ninyong sabihin? May kinalaman po ba kayo sa totoong pagkatao ko? Kinuha ng matanda ang mga lumang larawan sa kanyang pitaka at binigay ito sa kanya. Pagbasdan mo ng mabuti ang mga larawan na yan, Ella. Diyan mo malalaman ang iyong nakaraan. Dinampot ni Ella ang mga ito at tinignan ng mabuti. Hindi siya makapaniwalang magkamukhang magkamukha sila ng isang magandang babae na nasa pictures na siguro'y kaedad na rin niya nung kinuhanan nito ng litrato at may suot ang kwintas na katulad sa kanya. Sa isa ring pictures ay katulad din ang mukha ng unang babae pero may karga-karga na itong bata na nasa 3 taong gulang kung titignan. Agad niyang kinuha ang pictures niya sa wallet. Nakuha noong maliit pa siya at kinumpara iyon sa pictures ng batang babae na may kargang bata. Hindi niya namalaya ng unti-unting pagbuhos ng kanyang mga luha nang makumpirma niyang magkahawig ang 2 bata sa pictures. Tinignan niya gamit ang nalalabo niyang mga mata ang matanda na waring nagtatanong. Agad naman itong naintindihan ni Albert.
Anak at apo ko ang nasa larawan, Ella. Ang batang yan ay si Cassie at 18 years na namin siyang pinapahanap. Ikaw at si Cassie ay iisa. Dire-diretso nitong pagkakasabi. Parang tuluyan ang sasabog ang dibdib ni Ella sa mga narinig. Lolo, kayo po ang tunay kong lolo. Pero nasaan ang nanay at tatay ko? Akmang yayakapin na sana niya si Albert nang biglang, ang sakit! Ang sakit ng ulo ko! Bigla siyang napasigaw at napahawak sa kanyang ulo. Ilang minuto pa'y nagdilim ang kanyang paningin at agad na natumba. Mabuti na lang at agad siyang nasalo ng lolo niya. Ella! Ella! Tarantang tawag ni Albert sa apo, pero nawala na ito ng malay. Namutla si Elma nang makitang wala ng malay ang babaeng boss niya. Tinignan niya si Mr. Morris. Brad, ano nang gagawin natin? Mapapatay ako ni Sir Mike sakaling malaman niya ang nangyaring to. Kasalanan mo to eh. Kung hindi mo ako pinilit na bigyan kita ng number ni Ma'am Ella, hindi sana siya nakipagkita sa'yo. Paninisi ni Elma sa kanyang kapatid. Sis, kaya nga ako nagpapasalamat sa'yo, diba? Isikreto mo na lang ang nangyaring to. Baka mag-overreacting yun. Sagot niya sa kapatid na si Elma. Teka. Tama na yung bulong-bulungan yung dalawa. Kailangan ng madala ang apo ko sa ospital. Tarantang saway ni Albert sa kanila. Pero paano natin siya madadala sa ospital? May mga nakaabang na tauhan si boss sa labas. Nagtatago lang ang mga yun. Tiyak na magsusumbong ang mga yun sa kanya. Sakaling ilabas natin ang asawa niya na ganito ang sitwasyon. Sandali, tatawagan ko ang aming family doctor at papupuntahin ko dito. Importanteng magkamalay siya. Habang hinihintay nila ang doktor, ay pinahiga muna nila si Ella sa isang couch sa loob ng private room ng restaurant na yon. Di nagtagal ay dumating na rin ang doktor upang suriin siya. Sino kaya ang nagtangka sa buhay nila noon?